Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shopinos.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Ngayong Oktubre, pinagdiriwang ang National Health and Wellness Tourism Month. Sa bisa ng Proclamation No. 1280, layunin po nito na buksan ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng health and wellness sa pag-unlad ng ekonomiya. Malaki kasi ang naiaambag nito sa industry development kaya may kakayanan po itong mag-generate ng employment at magpayabong ng pagiging produktibo ng mga Pilipino. At kaugnay po niyan, malaki ang bahaging ginagampanan ng ating mga kinakain sa ating kalusugan. May sweet tooth ka rin ba at mahilig din sa chocolates? Karamihan sa atin mahilig talaga sa matatamis. Pero mas masarap kung may kaunting pait, bittersweet gaya ng dark chocolates. Ano-ano nga ba ang magandang epekto nito sa ating kalusugan? Tunghayan ang report ni Cristel Joy Lagdameo, ang aming student correspondent from the University of the Philippines. Magandang umaga sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Mahilig ba kayo sa dark chocolates? Sino nga ba naman ang hindi matatakam sa delicious goodness nito? Alam niyo ba na higit pa sa sarap ay may mga health benefits rin itong dala? Ayon sa mga studies, ang dark chocolate na may mataas na cocoa content ay mayaman sa vitamins at minerals, lalo na sa fiber, iron, magnesium, copper at manganese. Mayaman din ang dark chocolate sa antioxidants na tumutulong sa pag-prevent ng cell damage, pagpapabagal ng signs of aging, at pag-boost ng immune system. Ang flavanol sa mga plant-based nutrients na manalaman nito ay nakakatulong sa paggawa ng nitrogen oxide na nagpaparelax ng arteries. Dahil dito, mas umiinam ang pagdaloy ng dugo tungo sa puso at sa utak. Sa isa namang study, nababawasan umano ang dark chocolate ang low-density lipoprotein cholesterol na mas kilala bilang bad fats. Dahil dito, nare-reduce ang risk sa cardiovascular diseases. Nababawasan din ng dark chocolate ang insulin resistance ng katawan, kung kaya bumababa ang risk sa diabetes. Kapag nalulungkot naman kayo o di kaya stressed, mainam ring pantapat ang dark chocolate dahil nakakatulong ito sa pag-enhance ng production ng endorphins at serotonin na siyang nagbibigay ng happy feeling. Ngunit, marami mang benepisyong dala ang dark chocolates, mainam pa ring alalahanin ang tamang moderation at tiyaking gawa ito mula sa natural cocoa para makamit ang optimum benefits nito. Para sa Panahon TV, ako si Cristel Lagdameo. Magandang umaga. Ayan, and speaking of chocolates, nauuso na rin ngayon ang Galaxy Desserts na tamang-tama para sa mga astronomy enthusiasts, katulad na lamang ng mga selenophile na inaabangan ang pagpapakita ng ating buwan. Kaya para sa ating moonrise for today, inaasahan po yan 3:25 ng hapon at yung moonset naman kanina po yan 2:39 ng madaling araw. Para naman sa ating lunar phase, inaasahan po natin itong waxing gibbous moon. Ibig sabihin, nagkakaroon po nito kapag ang buwan ay more than one half pero hindi po buong naiilawan ng araw. Dahil ang bahagi ng ilawan ay lumalawak, ito po ay tinuturing natin na waxing. Ang waxing gibbous moon ay lumalabas din kapag ang buwan ay nasa pagitan ng 45 and 90 degree angle with respect to the Earth and the Sun. Para naman sa ating tidal prediction, ito po ay courtesy of NAMRIA. So along Manila Bay, ang high tide po natin 7:03 ng umaga. Posible po yung umabot ng 0.93 meters. Habang ang low tide naman 2:40 ng hapon, posible naman itong umabot ng 0.15 meters.
Sa puntong ito, silipin naman po natin ang pinakahuling datos ng pag-asa tungkol dito sa major dams na binabantayan natin sa bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang Angat, Magat at ganun din ang Pantabangan. Unahin po natin yung Angat Dam na matatagpuan po natin dyan lang yan sa Bulacan. At napaka-importante nito para sa mga taga Metro Manila at mga karating nating probinsya para sa irigasyon ng kanilang mga sakahan. Kahapon alas 6 ng umaga na itala po dito ang 195.40 meters matapos pong makitaan yan ng pag-akyat sa level ng tubig na umabot ng 0.18 meters. Next natin dito sa Magat Dam, dyan naman po yan sa Isabela. Dahil nagkaroon po yan ng increase in water level na umabot ng 2.17 meters, ay naitala po dito ang 186.21 meters. At panghuli natin sa Pantabangan Dam, matatagpuan po natin sa Nueva Ecija. In the past 24 hours, nagkaroon po ito o naobserbahan ang pag-akyat sa level ng tubig na umabot ng 0.30 meters. Kaya naman naitala po dito ng Pag-asa kahapon ng umaga ang 196.73 meters. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.